which is magkaiba yun. Sa tunay na aral ng Biblia, magkaiba po sila. No? Doon pa lang mali. Kahit na nabautismohan ako dyan, kung hindi naman tunay yung aral, hindi pa rin ako tunay na bautisado. Kasi yung binabanggit ni Paul na isang bautismo sa isang katawan, sa isang tunay na iglesia. At yung iglesia yun, yung tinayo ni Cristo sa 16:18 ng Mateo. At itatayo po ng aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipalig laban sa kanya. Itinan niyo po sa ilang libo na po yung nakarehistro na iglesia. Ngayon po, kahit na napakaraming beses ka na nabautismo, kung hindi naman ito sa tunay na iglesia at sa tunay na katawan, lalabas yun, hindi ka pa talaga bautisado. Not counted yun. Magiging tunay pa lang ang bautismo kung doon sa tunay na katawan. Yung tunay na iglesia ni Cristo. Doon lang po lang lilitaw yung sister. Kasi yun lang na itanong natin, nalulungkot ako kayo. Si Liza, lalong si Liza. Apa. Nag-bautismo na sa Church of God. Akala ko nung nag-usap kami, sumasampalo siya kala Brother Roger dito sa Bloomfields. Yung, di ba, nakakausap ko na nakaraan, sabi kay Brother Roger ko sila sumasampa. Wanasin. Parang na-bautismo, sabi niya sa amin na nakaraan, nag-usap kami. Dati doon sila sa Tabiok, sa... Ngayon nga po yung sabi niya sa amin. Niyayaya pa nga si Mrs. na isasama rin kala Brother Roger eh. Nabautismo na pala. Bakit yung kwento niya sa amin kay Brother Roger? Saan sila bautismo? Doon sa pag-uusap. Ayun na nga po yung mali. Doon na pumapasok yun. Pagka nandoon ka na sa isang tunay na iglesia, alam mo yun na yung totoo, yun yung aral na nakasulat sa Biblia, tapos mababautismuhan ka sa alam mo hindi yun ang tunay. Kasi pangalan pa lang eh. Diba? Diba ba? 70 Adventist. Sa pangalan pa lang eh. Supply na eh. Brad, kaya ko na itanong sa'yo kasi sabi mo nang galing na rin yan. Ngayon, ang mga pera niya, kaya siya nag-ano, yung pag-aawitan, yung angel daw na kumakanta rin na yun. Ay, mga puno. Tapos, doon daw, yung asikado ba, parang nakikita ko kasi yan. Ito mga kapatid, real talk, ito totoo to ah. Parang gano'n. Sa atin po, ang bato nila, napaka-dry ng awitan ninyo. Bakit walang mga panugtog, walang ano? Kasi yun naman talaga nakasulat sa Biblia eh. 26 po ng Matthew, nung pagkatapos po ng bread breaking na ginawa ng Panginoon, ang sabi po doon, umawit sila ng isang himno, umawit, without musical instrument. Ang Panginoon to, tinutukoy ko ha, Matthew 26, ano na po natin ito, pasadaan lang po natin mga kapatid. 26, doon ko sisimulan na. Sa 30 po, kasi yung 26, yung po yung bread breaking ng Matthew na nakuha niyo po. Tapos pagdating po nung matapos nila yung pag-bread breaking, kain ng tinapay, pag-inom ng saro, in 26:30, tingnan niyo po ito ha, at pagka-awit nila, yung ginamit po, awit, sa Greek translation, a cappella. May tanong ako sa inyo mga kapatid, yung panahon po nito ni Jesucristo, meron na bang mga panugtog? Meron na, panahon pa lang ni David, meron na eh. Kaya lagbas na to, kung totoo, na para gumanda ang kantahan, kailangan po natin ng instrumento. Bakit ang Panginoon hindi na binigay na halimbawa ito? Eh may abuluyan naman sila doon, ang umahawak, si Judas Iscariote. May pera sila. Eh bakit hindi tayo pumili ng ano? Ng drum, maganda may drum. Bumili tayo ng may ano, para maganda. Buhay, sabi nga, di ba sa iba nga may umiiyak, pagka nakakalungkot yung mensahe, nakakalungkot yung tugtog. Tapos doon, may mga umiiyak, kasi nakikirit away ng music. Pero pansinin niyo po dito, mismo ng Panginoon na ito, nag-execute ng gawain po ng bread breaking. Bakit walang accompanied by music? Kung ang totoo, kailangan po ng music instrument. Kasi ang masaya pag may music instrument, di ba? Ang saya eh. Pagka gusto kong palungkotin, nalulungkot. Nakakalungkot na kaya, tumutulo na yung luha. Eh, hindi naman mo drama kasi ang paglilingkod. Ang kailangan ng paglilingkod, totoo.
Acts 27. Nung unang araw ng Sanlinggo, di ba si Paul nangaral ng mahaba? Umawit sila doon without instrumental music. So lahat a cappella. Kasi yun ang binabato, bakit ang lungkot sa inyo, dry? Eh kasi yun yung apostolic po na binigay na ehemplo ng Panginoon sa bagong tipan. Ngayon, kung meron tayong makikita pwedeng instrumento na ginawa ng mga apostol, doon tayo. Eh wala eh. May papabasa ba tayo? Basahin niyo buong yung Testament kung ginawa ng mga apostol yan. Oo. Diba? Sige po, sister, pagkatapos, tanong mo, parang ano, kasi parang ang sakit na may tanong nga, kasi parang lahat ng mga doubt natin, mga natin, kasi nakakalungkot talaga yan. Yung iba may umaalis sa Church of Christ, marami na, lumilipat kasi masaya daw doon. Doon naiiyak sila. Dito sa Church of Christ, hindi ko naramdaman yun na sabi sa ano ko nun, namog ako, brad. Hindi naman doon kasi drama, kasi sila yung magkilipat eh. Eh kung drama lang, manood na lang tayo na nakakayak na ano. Diba? Eh, hindi naman kasi ka naman paglilingkod eh. Di sana yung mga apostol din, meron di sana silang ehemplo na yung gumagano yung pagkanalangin talagang humihikbi pa. Parang drama naman yung ganun. Hindi naman ganun kasi ang paglilingkod eh. Kung gusto pala natin more on emotional, sa atin kasi ang kailangan more on faith, not emotional. Tama? Payag kayo, yun ang biblical eh. Kasi ang gusto ng Diyos, ang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. Hindi, ang lumalapit sa Kanya dapat umiiyak. Eh, parang, kailangan muna natin mag-set ng tone natin ka muna. Nanonood muna ako na nakakaiyak para pagkaano ko doon talaga hikbi na ako. Hindi dapat talaga bumukal. Yung maramdaman mo. Kasi yun ang matter sa Diyos yung totoo. Diba? Kung wala na po, ibabalik ko ulit kay Brother John Mer yung gawain. Maraming salamat. Muli, nagpapasalamat po tayo sa turo at aral na ibinahagi sa ating lingkod sa araw na ito. Dumako po tayo sa pinakasentro ng ating gawain. Mag-aaral po tayo ng awitin sa hymn number 288. The dreadful night. Ready? Sing. The dreadful night before His death, the Lamb for sin.